Yo, yo, Yo! yo! What is up? Eto na nga. Na-miss ba kami mga katotpi? Na-miss tayo ng mga katotpi natin. Kamusta kayo dyan? Sa nag-aabang, medyo pasensya na guys kasi medyo na-busy lang ang mga audits. Pero ayan, meron tayong ngayon. Episode para sa inyo. Ayan. Tsaka guys heads up lang. Kasi parang 'di ba recently yung mga episodes natin parang nag-aano kami ni Boss Lots. Yung ang tawag dito parang video reaction. Ngayon parang medyo naisip namin Serious. tayo dun sa dating yung kumbaga yung mga tawag dito paano ba? Parang mga everyday random things na nangyayari. Na sa totoong buhay, parang ganyan. Yan. So, yun, Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan, please. Yes. Like, share, subscribe, comment. Nasa tayo? Facebook, YouTube, yes, sir. Spotify, Apple Podcast, tsaka, ayan, yung mayroon tayong content sa TikTok. Pero, in fairness, Boss Lots, yung sa TikTok natin, medyo madami-daming nanonood ng mga clips. Kaya, bala kong gawin din, bala ko rin gawin, maglagay din ng clip sa FB para sa mga katotpi natin na alam nilang there's an episode talaga na preview. So, ayun na nga. Yun nga si episode na to, yun nga, serious. Yung pag-uusapan natin yung malaking pagkakaiba ng leader saka yung yung leader na nagko-coach kumpara doon sa leader na, alam mo yan, aba-abangis lang, nag-aabang lang ng may mahuling kamalian. Yan. Pagkakaiba ng leader na, yun nga, yung kumbaga coach at saka yung isa yung coach and catch. Coach and catch. Yun yung natin ngayon pagkakaiba ng dalawang ganong klaseng leaders. So, pero, hindi ko matawag na leader yung isa pero anyway. So, ayan, pag-uusapan na namin yan. So, pero syempre, alam mo na, bago ang lahat. Walang kamatayang intro muna, mga katotpi. Yes, Let's go. Let's go. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yung. So, ito. Powered by Riverside FM. Yan. Isasama natin yes, yan. Sir. Ang tagal mag-load. Sa Riverside. Lang. Medyo na-stack up siguro. Na-stack up. Ganun talaga pag walang in-between episodes na i-stack up si Riverside. Ay, oo nga pala. Bago tayo magpatuloy, Papa Denso, shout out ko lang ang bagong negosyo ng aking kapatid na si Jonathan, yung LA Bruce. Located siya sa Janelle Bypass Road sa anong tawag dito? Laguna ba? Sa Laguna siya. Teka. Google natin, Janelle Bypass Road, no? Bypass Road. Ayan, sa Calamba, ayun, sa Calamba, Laguna. So, yung mga taga-Calamba dyan na familiar sa Janelle Bypass Road, bisitahin nyo ang business ng kapatid. Sure, sulit ang inyong pera without breaking the bank. Ayan, okay. Sige. Daw yun matapang daw yung take-ups lang pare. Matapang, kaya kang ipaglaban. Shout out sa'yo, Atan. Congrats. Congrats in advance. So, ayun na nga. Etong topic nga natin, yung mga, yung ano pa talaga?
yung leadership ng leadership through coaching o naghahanap lang ng mali, yung katulad nga ng sinabi ni Papa Dens, yung coaching versus catching, di ba? Oo. Yung meron kasi mga ganun pa yung naghahanap lang ng mali sa kanila, hindi sila nagmo-motivate, di ba? Tsaka medyo toxic yun. Ano yan, eh. May mga katonti tayo makaka-relate dyan na alam mo yun, na nararanasan nila na tangina yung leader nila ay alam mo yun, imbis na i-set up sila for a greater future or for a greater let's say sa trabaho pre, diba? Imbis na i-set up ka to become a better person for you to be able to have a better position or a higher position dun sa putang ina, ang ginagawa ng trabaho ng mga walang ya huhulihin or pupulisin yung mga team members nila. Ayan. Alam mo yun? Yan ang matindi yung ano na lang pre, yun na nga, namumulis na lang, hindi na talaga siya nagli-lead ng mga tao, di ba? Yun yung pangit. Ang ano ko dyan pre tangina it's a form of pagiging talangka din kasi pre. Ayan. Kaso ang kinakataka ko bakit mo pipigilan ang growth ng isang tao? Di ba? Alam mo yun? Siguro napag-usapan na din natin to before, pero kasi let's deep dive dito kasi ito yung mga tipong hindi naman may-ari ng kumpanya, empleyado lang din. Alam mo yun, bakit hindi mo i-set up yung mga tao na I'm not saying na kasi pre, sa totoo lang, merong mga tao na hindi naman talaga deserve yung kumangat kasi hindi mo sila nakikitaan sa sarili nila. Pero kasi may mga tao na putang na alam mo na sa sarili mo na deserving na umangat. Pero putang na, imbis na i-coach mo yung mga tao na yun, hinihintay mong magkamali. Ayan. Para meron kang ma-report or meron kang pagalitan or what, na parang tangina. Okay ka lang ba? Parang alam mo yun, nakaka-bad trip isipin na bakit may mga ganun. Diba? Yun na nga ang gusto lang nila mampulis. Hindi talaga sila nang mo-motivate baga. Nandun lang sila para maging shider. Pulis pang kalawa. Pulis pang kalawakan, pre. Kasi pre, alam mo naman malalaman mo naman kung nagmo-motivate ka ba o nananakot ka lang. Kasi may mga ganong leader na parang yung matatakot yung mga ahente pre kasi wala na yung respect talaga kasi nga parang isusumbong ako niyan, pupulisin ako niyan. So syempre, imbis na ma-motivate ka, matatakot ka, di ba? Kasi usually kapag yung mga nagko-coach talaga na leader, di ba? Parang may regular feedback sessions o yung performance mo last time, tapos bibigyan ka ng data compare dito sa medyo bumaba. So, can you tell me or cite some examples maybe naka-affect dun sa may trend ba tayo na pwede nating i-check, di ba? Baka naman hindi ikaw ang may problema, baka naman may system problem tayo na hindi natin nakikita, mga ganon. Tapos active listening, nakikinig yung leader sa mga sinasabi mo. Yung yung may boses ka, di ba? Tapos yun nga, pag nagtanong, yung patanong, hindi yung nag-a-accuse ka agad na hindi. Ikaw siguro puro ka nagsi-cellphone ka diyan sa desk mo Yan. Magtanong ka muna. Tignan mo muna yung perspective, kumbaga read mo muna yung tao. Tsaka syempre, yung i-empower mo siya, hindi yung micromanage mo siya na kada pag-iinitan mo, yun nga, yung sita ng sita, pulis ng pulis, di ba? So, yun yung mga difference in yung ibang nabanggit ko, yung mga katangian ng isang maganda o magaling na leader na masasabi, di ba? Coach versus coaching pala versus catching. Oo. Alam mo kasi, kaya sabi mo, yun sa pag-motivate ng tao. Yung iba kasi tingin nila,
pagka tipong pinupulis mo or pinapatingin nila, parang way of motivating yun na Yes, na mas gumawa ka ng, alam mo yun, na gumawa ka ng hakbang sa sarili mo, ganyan. Parang kasi dyan, tulungan mo yung tao. Hindi yung, kasi, alam mo, pre, parang ang nakikita ko kasing ganyan is, lagi sinasabi na, hindi, sabi kasi sa taas, ganito, ganyan. Na parang ang dun is, sige, sina-challenge mo yung tao mo, yung minamanage mo na tao. Puta, i-challenge mo din yung nasa taas. Diba? Hindi ka lang yes man ka lang o yes woman ka lang. Yes ka lang ng yes sa boss mo. Yes woman, yes whatever ka. Hindi ganun. Parang i-challenge mo din. Kumbaga, bukod sa pag-challenge, syempre bago mo i-challenge yung sinabi sa'yo na let's say for example, kunwari, yung mga tao mo, kunwari nasa sales ka, pre. Yung mga sasabihin sa'yo nung nasa taas o ng mga big boss, mababa yung sales natin, ganyan. Ito yung gusto ko makuhang number, ganyan. Tanungin mo rin yung mga tao mo kung realistic ba yung hinihingi nung big boss. Kasi kung achievable ba? Hindi naman po pwede na naiintindihan ko, business is business, pera is pera, nandun na tayo. Pero kung yung sineset na goal sa'yo nung big boss mo para dun sa mga tao mo, hindi na makatao or hindi na reasonable, baka pwedeng i-challenge nyo din yung, sir, kasi medyo yung numbers na gusto mo. Pero syempre, kumbaga, nandun ka na sa leadership level Kumbaga, may mga mas mataas lang sa'yo, pero nagli-lead ka na ng mga tao Na makinig ka dun sa mga tao mo, hindi puro dun sa big boss. Makinig ka rin. Kasi sila yung first hand na nakaka-experience nun Diba? Tama. Kumbaga, yung mga nasa taas, ang puro numbers lang yan. Yun lang ang tinitignan. Pero, makinig ka rin doon sa sinasabi ng mga tao mo. Kasi sila yung frontliner mo. Sila yung nagbebenta para mas sila nakakaalam. Diba? Kumbaga, hindi man nila naiintindihan ng fully yung on the business side na tungkol sa numbers and pera. Sila yung nakaka-experience kung paano, kung anong klaseng tao yung mga pumapasok ba, kung bumibili ba yung mga tao, ano ba yung produkto na maganda, ano bang improvement ng produkto na pwedeng ganon. Tsaka yun nga, yung nabanggit mo na nga rin, na sila yung mga frontliners. Kasi as a leader, from there, makakakuha ka ng insight from your agents. Na may trending ba na issue, may product ba na hindi bumebenta, di ba? May issue ba dun sa product or may issue sa system nyo? Maraming. Kaya ka nga mag-i-insights, pre, para makikita mo, para maipaliwanag mo sa boss mo, sa big boss mo na, boss, hindi feasible yung pinagagawa mo kasi, halimbawa yan, number 1, kulang ng tao. Masyadong marami yung queue natin or masyadong marami yung orders, yung mga ganon. O kaya naman, boss, kaya siya. Kasi ganito. Alam mo yun, part din kasi ng leader mo yung mag-insightings ka lang, hindi mo hahanapan mo ng mali para makapagpaliwanag ka sa boss mo na, kasi yung agent ko kasi na ganyan Kaya yung tao kong yan, tamad yan, kaya mababa ang numbers namin ngayon, hindi yan. Pero, ganyan na lang. So, alam mo yun? Diba? Kawawa naman. Tsaka, frontline. Tsaka, again, pre, both, kumbaga, doon tayo sa middle ground, na hindi naman natin tatanggalin na may mga tao din naman talaga kasing tamad. Kapulis-pulis naman talaga. Diba? Hindi natin tatanggalin yun. Pero kasi, nangyayari dyan, pre, minsan, alam mo yun, may pangit sabihin, pero alam mo, may mga politika din kasi sa ganyan, pre. Totoo naman. Pag tropa nila, or nakokontrol nila, madaling pasunurin, or whatnot, or alam mo yun, for a lack of a better term, yung mga tropa nilang sip-sip din. Ayan. Sip-sipation. Mga malabanan. Oo. Di ba? Hikop tayo, mga putang ina. Yung mga pag
Pag yung mga ganun, putang na. Pag yung mga higop tae na tao, ginagawa nila ng paraan para ano. Tas yun, alam mo yun, kahit na palaging sablay, na ano, di ba? Gagawa nila ng paraan para hindi matanggal or hindi mapapilan or hindi magkaroon ng improvement shit. Pero yung, alam mo yun, pero yung mga tao na putang ina, pumapasok lang doon para magtrabaho, gawin yung trabaho nila. Magkamali lang ng konti yan, putang ina. Ang dami ng ebas. Ayun nga, kasi nga, pinupulis nila yung mga, ano, para nga maprotektahan naman yung, ano niya, yung favorite niyang, ano, siguro syota niya sa ano. O kaya kabit niya. Diba? Office romance, Diba? pre. Your office wife, your office husband. Oo. Yung mga nakikinig sa atin dyan, siguro, lalo na yung mga nandyan sa, alam mo yun, working class. Sana alam niyo yung tinutukoy namin ni Boss Lutz. Huwag ka tayo magmaang-maangan dyan. Kayo naman pa. Kayo naman, para namang sikreto yan. Bato-bato sa langit. Ika nga, antamaan. Bukol talaga. Wala eh. Tanggalin sana, ano. Though hindi, ewan ko, hindi siguro matatanggal or ma-eradicate yung ganyang klase. Pero mag-isip-isip sana kayo. Tangina. Diba? Ang ano kasi, parang ang pangit tignan na puta, ang alam pagkakakilala sa ng mga tao mo ganun ka. Diba? Tapos you'd expect na susundin ka or what? Tangina. Diba? Alam mo yan, siguro susundin ka for the fact na dapat ka lang sundin kasi baka mawalan akong trabaho. Ganyan. Alam mo, parang may naalala ako dyan eh. Yung dati yung ano, yung dati yung TL. Ewan ko ha, ikaw ang makakapag sabi niya. Meron. Ayaw mag-name drop sa ganyan. Tayo mag-name drop pero experience ko, pre. Naalala ko lang talaga. Yun na yun eh. Parang yun na yun eh. Para siyang... imbis na hilahin ka niya pataas, sana siya pa yung pumipigil sa group mo. Hindi ko personal experience. Ayoko. Kaya mga nakakakilala sa atin dyan, pre. Kayo mamaya magbanggit na si Papa Dens. Pero yun nga, wag mo nang ano yun, Papa Dens, at alam na namin yan. Alam ko na yun. Pero yun nga, again. Kung nakikinig pa sa atin yun, you know who you are. Tangina mo, bahala ka sa buhay mo. Siguro naman, at least let that be a lesson. Maybe, kumbaga, a look back na parang, am I being an effective leader ba talaga? Bakit nangyari sa akin to? So, siguro kailangan may reflection din. Diba? Yun. Tsaka ano, pre, ito lang din isang masasabi ko. Pagka meron kayong mga tao na nag-e-excel, tangina supportahan nyo. Hindi yung hanapan nyo ng butas. Pag nag-e-excel, kasi, alam mo yan, pagdodoks, sorry, pre. Medyo joke lang sana ako. Medyo tito yung joke eh. Hindi, okay lang yan. Sabihin ko sana kasi kapag may mga taong nag-e-excel, dapat pagdodocument, send nyo rin. Joke lang. Very tito lang, very tatay. Sorry. Ano kasi yan, pre? Sige. Pagka may tao ka nag-e-excel, tangina, supportahan mo, putang ina. Ano yun eh? Ano yun eh? Source of ano rin yun eh? Source of pride din sa'yo yun na, may na-promote akong dati kong ahente, ngayon, ganyan na. Diba? Source of pride exactly, yun. Pre. Alam mo kasi, pre, nangyayari. Ang napopromote, yung gusto lang i-promote. Putang ina, kahit hindi talaga yung deserving. Kahit hindi deserving. Tapos, ang mangyayari ngayon, eto pre, nangyayari talaga to sa totoong buhay. Hindi lang sa industriya natin, halos sa lahat ng industriya nangyayari to, pre. Na, syempre, hindi naman mawawala yan. May mga tropa tayo, may mga nagiging tropa tayo sa office na ano. Ewan ko, ako kasi, yung tinatawag kong tropa, yung tropa talaga. Yung tipong alam ko sa sarili ko, na putang ina,
Kasangga to, papabor kasangga. sa akin. Kumbaga, oo, kasangga, 'di ba? Na hindi naman yung kasangga na pupush ka lang ng pag yung tipong kasangga na alam mong itatama ka pag mali na yung Ayan. Oo. Hindi, yung totoong tropa kasi pre, para sa akin yung tatawanan ka muna, alam mo yan, di ba? Ang totoong tropa, tatawanan ka muna ba? Tapos yan, tsaka kanya ile-lesson. Kasi, alam mo yun, parang, I think theory ko lang naman to, parang pinapatawa ka ng tropa mo na, oy, it's one way of saying, oy, okay lang yan, wag mong masyadong seryosohin, wag mong masyadong para hindi ka ma-overwhelm. And then from there, kapag medyo kumalma ka na, tsaka kanya bibigyan ng advice, tsaka kanya tutulungan. Yun yung totoong tropa, di ba? Yun yung theory ko doon. Tsaka pre, kasi alam mo yung based on my observation din kasi. Alam mo, tagal na nating nagtatrabaho, pre, ilang taon. May mga tao kasi na yung tipo, oy, tropa, alam mo kasi tropa niya si ganito, kaya napopromote yan. Pero alam mo yun, meron kasing ganun na deserve talaga ng tropa niyang ma-promote. Oo, kasi kita mo naman, may galing eh. May May galing. Tapos, kumbaga, alam mo na pag nahirapan to, putang ina, he or she will take it as a challenge, hindi to mag-give up. Kasi, meron din kasi, pre, na nangyayari dahil tropa niya lang talaga, kaya na-promote. Ayun lang. Or yun nga, sinasabi ko na sip-sip tae, kaya na-promote. Malabanan Oo, pre. Tapos, ang nakakatawa dito, pre, alam niya sa sarili niya na hindi kaya ng tropa niya. Ayun. Pinipilit niya. Hindi. Kasi nga, pre, para para imbis na may agent ako na-promote, may tropa akong na-promote. Ganun yun eh. Diba? Oo, ganun. Alam mo yun, nakakatuwa naman talaga. Kung tropa talaga yung tingin mo doon, nakakatuwa na ma-promote yung tropa mo. Pero putang ina, alam mo din sa sarili mo, kilala mo dapat yung tropa mo kung talagang kaya ba niya yung trabaho na to. Yung sisip-sip tae, kung kaya niya pa talaga. Kasi pre, ikaw pre, ako for sure, meron ka nung nakitang ganun, pre. Na-promote, na-overwhelm dun sa task. Oo. Puta, hindi na hanggang dumadating yung point na hindi na niya nagagampanan yung task. Ayan. Hanggang sa either pagtatakpan mo pa rin kasi ikaw yung nag-promote ikaw yung naging design, naging factor ka. Meron tayong experience yan. Meron tayong experience yan, Papa Dins. Ano to? Tawag dito, ang nangyari dito, na-promote siya ng isang magandang posisyon. Tapos yun nga, hindi niya nagampanan ang kanyang trabaho. Tapos, ang sinasabi niya, pre, pinilit lang daw siya sa posisyon na yun. Ayan. Ang ina, paano ko, sabihin na natin, pre. Sabihin na natin pinilit ka. For example, tayong dalawa na lang. Ikaw, pinilit mo ako na magpaano. Tapos ikaw, meron kang, kumbaga, may factor ka para matanggap ako. Diba? Ako sa sarili ko, kung alam kong hindi ko kaya, putang na, ba't ako magpapapilit? Ayan. Diba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na pinilit ka lang eh. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi nag-apply ka eh. Nag-interview ka. Gumawa ka ng presentation mo kung meron man. So, ibig sabihin, ginusto mo din. Kasi kung ayaw mo in the first place, bakit ka mag-e-effort, pre, na makuha yung posisyon na yun, di ba? Tama. So, medyo nadideviate tayo. Pero kasi, dugtong-dugtong yung ganyan eh. Di ba? Kasi, quality rin kasi of, one of good quality rin ng isang leader is to see potential in your subordinates, di ba? Kasi yun nga, lamang nga na coaching versus catching nga eh. So, ibig sabihin, hindi mo na-catch. Yung time na dapat kang mampulis, hindi mo na-catch na may red flags pala na hindi niya pala deserve na ma-promote o dahil tropa nga lang. Kaya ganon.
Kaya mo Ayun na. Kaya mo Pangit libre ko na ngayon, muna. putang ina. Nakakaburat yung mga Naipasok pa rin ni Boss Lots yung Oo. topic natin. Pasok pa. Kumbaga, pasok naman siya talaga kasi ano yan, pre, nagsasanga-sanga yung mga ganyan. Di ba? Kumbaga Dapat mong... Sige lang, pre. Ayun, yun nga. Yung tipong dapat mong pulis hindi mo na pulis. Pero yung mga hindi mo dapat pulis, Pulisin, pinupulis mo. Diba? Fault finder, Oo. higa nga, pare. Fault finder. Ayun yung mga ganong leaders eh. Hindi, imbis na i-motivate ka, i-dinadown ka dahil kailangan nilang may isagot sa boss nila para hindi sila maputukan. Mali yun. Dapat, as a leader, you're willing to take the heat. Bakit? Kasi i-question mo eh. Kasi kailangan mo i-defend yung mga ahente mo. Kasi, kung ka-defend naman, hindi naman yung kupal agents na or kupal employees na hindi mo naman talaga ma-defend. Na tipong ikaw na yung mawawala ng trabaho para lang sa pag-defend. Mali naman din yun, pre. Pero meron ganun, pre. Yun nga lang. Ikaw ang masasacrifice. Trabaho mo masasakripisyo ngayon. Tangina na, yung mga hindi naka-defend, dinidefend pa rin. Ayun lang. May ganun din. Diba? Totoo yan. Tangina. Hindi ko, ang hirap mawari eh. Parang ang ano na lang yan at the end of the day, kung ikaw isang empleyado, pagdasal mo na yung leader mo, hindi talang ka. Totoo Diba? yan. Totoo yan. Tsaka, totoo yan. ang ano kasi dyan, pre, diba, as a leader, bukod sa mapapatakbo mo yung kung ano man yung hawak mo ng mga tao harmoniously, dapat may, alam mo yun, kasi ako, parang ang tingin ko, ewan ko baka kasi hindi ako tama mag-isip, ganyan. Wala sa taong pag-iisip eh. No? Parang ang goal mo, pre, hindi ko alam pero kasi di ba dapat ang goal mo bilang leader, ilig yung mga tao mo para mas maging better sila. Diba? Not Hindi only mo sila better employees but better person at the end of the day. Better person, hindi yung tipong hindi, okay na yan. Nagawa ko na yung ano ko. Hindi ganun, hindi porke napasunod mo, leader ka na. Hindi ganun yun. Dapat yung leader. Kasi ang enforcer ganun din eh. Diba? Di ba enforcer ka na lang? Huwag ka na lang yung leader. Enforcer ka na lang. Diba? Iba yun eh. Magkaiba yun eh. These are two different things Yung leading someone and forcing or enforcing someone to do something. Maybe either they want to do or they don't want to do. Hindi ka enforcer. Anyway, ayun na nga po, mga katotpi. Kung isa kang leader, kung isa kang team leader, or isa kang supervisor, o isa kang manager sa kahit anong kumpanya, tanungin mo muna yung sarili mo. Nagka-closing na ako, mga patens, baka, tanungin mo yung sarili mo, coach ka ba o pulis ka? Kasi magkaiba. Nangyari, isa pa yun eh. Magkaiba yun. Kung nagko-coach ka ba o nagko-coach ka ba ng team mo o nagmo-motivate o pulis ka. So, kung masagot mo yung tanong na yun, simulan mong baguhin yung leadership style mo. Yung sa paraan ng pagtuturo, pang-motivate, hindi yung nananakaw. Hindi yung alam mo nang demotivated yung mga tao mo, tatakutin mo. Dahil at the end of the day, pre, hindi yung fear o yung takot yung nagtutulak dun sa team to be successful, 'di ba? It's not fear, it shouldn't be fear that runs a successful team. Hindi. Dapat motivated sila to go to work and perform at their very best, 'di ba? So, yun lang yung para sa akin. Ikaw, Papa din, sa anong closing mo? Bago tayo magtapos. Oo, closing go, pre. Tangay na. Ayusin nyo na lang mga sarili nyo. Alam mo yun, ano din kayo. Kumbaga, sinasabi mo sa tao mo na ayusin niya yung trabaho niya. Ayusin mo din yung trabaho mo. Ayan, it goes both ways. Tapos, ayun nga, makinig ka rin sa, alam mo yun kasi, ang nangyayari niya, nakikinig sila puro doon sa mga nasa ibabaw eh. Kasi, kadalasan kasi ang thinking ng mga medyo nasa taas na, nasa baba kita, ba't ako makikinig sa'yo? Hindi ganun.
Tayo na. Ang pagiging tao, ito na lang pre ha, in general life na lang ha, ang pagiging tao, continuous learning yan. Kahit nasa baba mo, nasa taas mo, continuous learning yan. Lalo na, pag, ayun nga, hindi lang sa trabaho pre, sa, ano nga, in life in general, continuous learning yan. Sa lahat ng taong makakasalamuha mo, tayo na, dapat, alam mo yun, meron kang challenge mo yung sarili mo na may natututunan ba ako, may bago ba sa akin today, may bago ba sa akin next month, may bago ba ako natutunan, alam mo yun. Kasi ako pre ako bilang tao, ultimo yung bagong salita na natututunan ko, I take it as an improvement. Kasi natutuwa ako, uy putang ina, meron akong natutunan ngayong araw, ito ang word of the day ko, bago kong kaalaman. Parang ganun, continuous learning. Tsaka makinig kayo sa lahat ng tao sa paligid nyo. Putang ikaw, lalo ka na. Putang ina, kung sino ka mang tinatamaan ngayon, putang ina mo, hindi porke nasa baba ka mo, hindi mo na pakikinggan. Putang ina. Anyway, yun lang naman ang nagsisimula na po si Papa Dins. Sige. Gusto ko lang magkaroon ng impact. Baka sakaling tumatak sa isip ng putang inang nakikinig ngayon na gano'n ang ugali. Putang ina mo. Ha? Ayusin mo pag-iisip mo. Ha? Hindi porke nasa laylang yan yung mga kausap mo. Bobo na yung mga yan. Putang ina mo. Baka nga matalino pa sa yung mga yan. Dapat lagi kang may napupulot. Pupulot na maganda ka. Hindi yung pupulot na pangit. Pulutin mo na di wala. Tama. So, yun lang ang take ni Papa Dens. Okay, sige. Bago kami magpaalam, ako nga pala, nakakarimutan nating mag-intro sa ating sarili. Ako nga pala ulit, ang inyong boss notes, ang tito nyong medyo galit lang. Yes sir, ako naman si Papa Denjo. Yung tito mo, mas galit pa dun sa mga manager na pinagalitan daw sila ng boss, tapos pinagtatakpan daw yung mga tao nila. Ulon! Trabaho mo yan, gago. And we are the Opinionated Titos Podcast. Hanggang sa susunod po ulit na episode namin. Abangan nyo. Maraming salamat po hanggang sa susunod. Paalam. Thank you guys. Paalam. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.